What's up mga good vibes. So for today's video is gagawa naman po tayo ng carioca homemade. Ayan, para po sa bahay, pang merienda, at pwede po ninyong gawin yung panegosyo. So pasensya na po kayo at medyo dikit-dikit yan dahil pambahay lang naman po, hindi naman po nating pambebenta. So kaya po samahan niyo po ako ngayong araw na ito na gumawa tayo ng carioca. Let's go! Kaya nga po dito dali-dali na po natin kinuha ang ating glutinous rice flour. So yan po ay kalahati, mga 3/4 po na glutinous rice flour. So pwede naman po kayong gumawa ng 1/4, 1/2, pero yung recipe na pong ito is pang 3/4 po siya. So pwede nyo pong bawasan o i-adjust na lang po yung recipe natin. Pagka i-divide nyo na lang po sa 3 kung 1/4 na po yung gagamitin nyo, o bawasan nyo po ng measurement kung kalahating kilo naman po yung gagamitin niyo. So kumuha lang po tayo dyan ng glutinous rice flour tsaka ng tubig, at yung consistency pong ginagawa natin usually panggawa po ng palitaw. Ayan. So lalagyan din po natin siya ng butas para hindi po siya magputok dun sa pagtisinalang po natin. Tingnan niyo po yung mga glutinous rice flour po natin, nilagyan po natin ng butas. Pwede nyo pong pambutas yung mga barbecue stick o di kaya po chopstick. So pagka nalagyan nyo na po ng butas, at least may lalabasan yung init. Unlike po kasi pag buo po siya is talagang magpuputukan po siya. So kailangan doble ingat po tayo at lagi po tayong mag-ingat. Ayan po. So i-golden brown lang po natin ng luto sa kanila. Pagkatapos ayan, ready na ang ating glutinous rice flour. So ganun lang po siya kadali. Tapos ang gagawin po natin is painitin na po natin ang kawali, lalagyan ng mantika. Yung pinamprito natin, ilalagay naman po natin yung asukal. So yung asukal po natin is kulang kalahating kilo yan. So nagtira lang po siguro ako ng mga 4 na kutsara dun sa kalahating kilo. So didilute lang po natin, painitin na over medium heat. So kailangan po wala po siyang galas, so hindi po siya sandy. Kailangan mapinong-mapino po siya. Tsaka na po ilalagay yung niluto nating glutinous rice flour. So ganyan lang po siya kadali. Pwede na po kung gusto nyo pong pambenta yan, ipa-barbecue stick nyo po. Kung ayaw nyo naman po, ganyan na lang po pang bahay. So yan po, hinahon na po natin at talaga namang katakam-takam yummy. Sobrang sarap po. Napakarami pong mga kakanin po at mga pagkain na pwede po natin gamitin gamit ang glutinous rice flour. Kaya nga po ito na ang inyong Kuya Mark ay food trip na. Let's go! Good vibes. So today, tikman naman natin. Medyo ginabi na po tayo. Try natin yung carioca. Let's try kung masarap siya. Ito po. Dami natin nagawa. So ano po ito, mga 3/4 kg na ng glutinous rice. Mainit pa. Sarap. Okay. Sobrang sarap. Masarap po. Sana nag-enjoy po kayo sa ating video. God bless po. Sarap! At syempre po, hindi po natin pwedeng kalimutan na bigyan ng food trip si Kuya Botchog. Ayan. So yum. Mainit-init pa po kaya hindi niya po makain na mabilis. So gustong-gusto rin po ni Botchog. Ito po ang inyong Kuya Mark at si Botchog na sabing always good vibes lang po tayo and always make our mama and dada proud. Gawin po nating masaya ang ating buhay sapagkat yan ay regalong galing sa ating Panginoon. At i-enjoy po natin about segundo, minuto, oras ng ating buhay. Kung di pa po kayo nakafollow sa ating FB page, ay pakifollow po for more videos at makisubscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa ating mga upload. God bless, we'll see ya. Bye-bye!